Sinabi ni Jesus, "My Father is glorified and honored by this when you bear much fruit." Pero ano ba ang ibig sabihin ng bear much fruit? At paano tayo mamumunga ng marami? Pag-usapan po natin yun. Isa-isahin natin. Dito nakalagay is bear much fruit. So bear, ang meaning po nito is to produce o sa Tagalog, mamunga. And much means great quantity. Sa Tagalog, marami. So bear much fruit ay mamunga ng marami. Kung titingnan natin, hindi lang isang bunga ang nais ng Diyos. Nais niya na magkaroon tayo ng maraming bunga. Pero paano? Sa John chapter 15 verse 1 to 8, dito sinasagot ng Diyos ang tanong na ito. At sa mga verses na ito, makikita natin ang dalawang paraan kung paano tayo mamumunga ng marami o bear much fruit. So number 1, sa pamamagitan ng pruning. Ano po yung pruning? Ang pruning ay ang pagpuputol o pag-aalis ng ilang bahagi ng halaman tulad ng mga patay o hindi kailangang sanga, dahon, usbong, o iba pang bahagi upang mapabuti ang kalusugan ng halaman at makatulong upang lalo itong mamunga ng madami. Sabi sa John chapter 15 verse 1 to 2, "I am the true vine, and my Father is the vine dresser. Ako ang tunay na puno ng ubas at ang aking Ama ang tagapag-alaga ng ubas. Ang bawat sanga na nakakabit sa akin, ngunit hindi namumunga, ay inaalis niya. At ang bawat sanga na patuloy na namumunga ay paulit-ulit niyang nililinis at pinuputulan ng mga hindi kailangang bahagi upang lalo pa itong mamunga." Sinabi ng Panginoon Hesus that the Father prunes us. Pinuputol niya ang mga bagay sa ating buhay na humahadlang upang tayo ay mamunga ng marami. At during the process ng pruning, nasasaktan tayo. Katulad ng isang halaman na pinuputulan, maaaring masakit din para sa atin kapag may mga bagay o mga tao o relasyon na inaalis ng Diyos sa ating buhay. Pero kailangan tandaan natin na hindi tayo gustong saktan ng Diyos. Ang pruning ay may layunin o purpose. May mga bagay na kailangan niyang alisin upang tayo ay mas lumago at lalo pang mamunga ng marami. Take note of this. Ang pruning is not one time only. Sabi sa Amplified Bible, He repeatedly prunes so that it will bear more fruit. Repeatedly means paulit-ulit. Ang pangalawang paraan kung paano tayo mamumunga ng marami is through abiding in the vine. Ang word na abide ay nangangahulugang to remain, stay connected, o sa Tagalog, manatili o patuloy na nakakabit. Ang vine naman ay ibig sabihin puno ng ubas. Sinabi ni Jesus, "I am the vine." Ako ang puno ng ubas. Sabi sa John chapter 15 verse 4 to 5, "Remain in me, and I will remain in you. Manatili kayo sa akin, at ako'y mananatili sa inyo." Kung paano ang isang sanga ay hindi maaaring mamunga ng mag-isa kung hindi ito nananatili sa puno ng ubas, gayon din naman kayo ay hindi maaaring mamunga malibang kayo ay manatili sa akin. Ako ang puno ng ubas, kayo ang mga sanga. Ang nananatili sa akin at ako sa kanya ay mamumunga ng marami. Sapagkat kung hiwalay kayo sa akin, wala kayong magagawa. Tingnan natin yung sinabi. Ang nananatili sa akin at ako sa kanya ay mamumunga ng marami. Marami sa atin ang nagtataray na mamunga ng marami on our own. Iniisip natin na the more we work for God, the more we will bear much fruit. Pero malinaw ang sinabi ng Biblia. He who remains in me and I in him bear much fruit.
Hindi sinabi ni Jesus, the one who works the hardest for me will bear much fruit. Ang sinabi niya, the one who remains in me and I in him bear much fruit. Tayo ang sanga o branches. Ang kailangan natin ay to remain, stay, and be connected. Manatili at manatiling nakakabit kay Kristo. At kapag tayo nananatili sa Kanya, siya rin ay nananatili sa atin. At ito ang paraan upang tayo ay mamunga ng marami. Pero ano ba ang fruit o bunga na gustong makita ng Diyos sa atin? Sabi sa Galatians chapter 5 verse 22 to 23, may 9 fruits of the Spirit. Ito ay love, joy, peace, patience, kindness, goodness, faithfulness, gentleness, and self-control. Ito yung mga bunga na hinahanap ng Diyos sa atin. Katulad ng isang sanga na nakakonect sa mismong puno, ang gawain ng sanga ay mag-receive o tumanggap ng nutrients mula sa puno para ito ay makapamunga ng madami. In the same manner, habang tayo ay mas nananatili at mas nakakabit kay Jesus, mas tumatanggap tayo mula sa Kanya. Sabi ni Jesus, apart from me, you can do nothing. Kung hiwalay tayo sa Kanya, wala tayo magagawa. Kaya ang sinasabi ng Diyos sa atin, stop trying to bear fruit on your own. Come and connect to me. Remain in me, stay in me, and continue in me. Kasi ang pamumunga ng marami is not by trying harder on our own, but by remaining deeper